Mababa na po ang tubig. Tingin anak sa daan, baka may mga ano. Dito sa drone shot na ito, noong nakaraang Martes, ay makikita na 2 bata ang aking kasama. Ito ay si Kuya Jerex na aming pamangkin. Ito rin ang unang pagkakataon na sumama siya sa amin sa pamamandaw. At ito rin yung araw na nakahuli kami ng 3 bayawak sa aming patanga kahit hindi ito nakataan. Sa pamamandaw na ito, ay nakita namin ni Bakote na para bang may ulo ng bayawak sa loob ng patanga. Kaya minabuti kong magdala ng piraso ng kahoy upang gamitin kong pangsuri kung may laman bang bayawak ang patanga o wala. Sa kabutihang palad, ay wala namang nahuling bayawak sa loob ng patanga. Napakahirap din kasi minsan na may nahuhuling bayawak o sawa sa loob ng patanga dahil nasasalanta nito ang galaw na siyang nagsisilbing pasukan ng mga isda o anumang gustong pumasok sa aming patanga. Akala ko ay walang nahuling isda ang patanga dahil nang alugin ko ito ay wala namang bumabanggang mga isda o kahit anumang janitor fish. Pero habang tinataas ko ito ay napansin ko na may mga patay ng isda sa loob dito. Hindi ko alam kung bakit namatay ang mga isda sa loob ng patanga, gayong hindi naman lubog ang patanga. Karaniwan kasi namamatay ang isda kung wala itong masagap na hangin mula sa ibabaw ng tubig. Po ang mga nahuli, 5 piraso po pero malalaki naman po. Itong 2 po, patay na po, hindi na po namin dadalhin. Tatapon na lang po namin doon. Hindi natin kainin. Ayun sa anak. Ang gulami nakakain. Ito po, lalaki-laki po. Ito po ang nahuli lang namin ngayon. Medyo malalaki naman po. Siguro nasa kalahating kilo po itong 3 ito. Kami po ipauwi na. Anak ko na yung galon. Wala po kami nahuling buhay. Wala po kami may uwing buhay. Iwanan mo na kaya yan? Bakit? Para bukas. Ha? Iwanan na po namin ito para bukas po. Pag may buhay po, inuuwi po namin yung maliliit na buhay na isda. Pinapaligaw niya po sa kanyang langgana.